Alamin natin kung ano ang heat index at ang heat map para sa real-time monitoring nito kasama si Dr. Marcelino Villaferte II, Deputy Administrator for Research and Development ng DOST Pag-asa. Dr. Villaferte, magandang tanghali po at welcome dito sa Bagong Pilipinas ngayon. Yes, magandang tanghali rin po, Director Cheryl and Sekweng. Maraming salamat po sa pag-imbita sa amin po sa Pag-asa. Sir, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po ang heat index at paano ito naiiba sa karaniwang air temperature na nakikita sa weather forecast? Opo, ang heat index po ay ang epekto po ng kapag pinagsama natin ang temperatura ng hangin at ganoon din po yung taglay nitong moisture or yung humidity. Ito po yung panukat po natin upang gaano ba yung pakiramdam ng tao kapag halimbawa pinag-combine natin yung alinsangan at saka nga po yung temperatura ng hangin. So yun po ang heat index, and then tinatranslate po natin ito into information na maaaring yun nga, kapag mataas ang heat index ay maaari na itong may potential na hindi magandang epekto sa ating katawan. Sir, paano naman po minomonitor ng Pag-asa ang temperature at humidity para po matukoy kung gaano kainit yung aktual na nararamdaman ng katawan ng tao? Opo, yung temperatura po ng hangin, ang ginagamit po natin dito ay of course thermometer. Inaalam po natin kung ilang degrees Celsius ba ang init ng ating hangin. Ngayon, yun naman pong humidity, ito po ay minimeasure ng psychrometer. At kapag pinag-combine po natin ito, makocompute po natin yung heat index. Ito pong heat index ay estimate po na kung ano ba yung posibleng pakiramdam ng tao, particular doon sa yun nga kung mataas ang halumigmig ng ating hangin or yung humidity, at saka yung mataas din yung temperature ng hangin, then we combine it, approximately merong pakiramdam na ganito yung maaring maramdaman ng isang tao. Sir, ayon sa Pag-asa, maaring tumaas ng heat index kapag direktang bilad sa araw. Gaano po ito kadelikado, lalo na sa mga outdoor workers at commuters? Yes, ito po sapagkat ang pag-compute po natin ng heat index, ina-assume po natin na ang isang tao ay nasa lilim na lugar. Kapag ito po, ang isang tao ay direktang bilad sa sikat ng araw, definitely yung mararamdaman natin ay mas higit pa doon sa heat index na meron na na-estimate natin. So ibig sabihin po, may posibilidad po na yung mga workers, street workers in particular, ay maaari pong mas mataas yung epekto sa kanila dahil direkta pa silang bilad sa araw. And definitely yung mga pag-iingat po ay kasama doon sa pinapayo natin kapag ang isang manggagawa ay nandun nga po sa direktang sikat ng araw, na as much as possible kung maaari po sana ay may frequent din tayo na kumbaga uminom ng tubig upang nasa ganon ay hindi po masyadong maging ma-dehydrate ang ating katawan. Sir, pwede niyo po bang ipaliwanag yung 4 na categories ng heat index levels at ano po ang dapat gawin ng publiko sa bawat level? Okay po. So meron pong 4 na kategorya po yung heat index. Una po is yung quotient. Kapag ang heat index value po ay nasa about 27 to 32 degrees Celsius. At kapag nasa ganong level po, roughly po maaaring makaranas ng pagkapagod or fatigue ang isang tao. Ito ay dahil sa yun nga, medyo mainit na rin yung kondisyon ng panahon. Ang sunod na level po nito ay yung extreme quotient, kapag umabot naman ng 33 hanggang 41 degrees Celsius. At ang extreme quotient po, maaari ng maramdaman ang heat cramps and also yung heat exhaustion. Kapag mas mataas po doon, umabot tayo ng 42 hanggang 51 degrees Celsius, maaari naman po, ito po ay nasa danger level, so maaaring maranasan ang heat cramps at also yung heat exhaustion. And kung patuloy po yung magiging aktibidades natin, particularly for outdoor workers, maaari din itong mauwi sa heat stroke. And then yung pinakamataas na level po ay yung extreme danger. Kapag naging mas mataas sa 52 degrees Celsius yung value ng heat index, ito po ay posible na yung or imminent na ang posibilidad ng heat stroke. So kailangan po mag-ingat ang tao kapag nasa ganung level po yung ating heat index values.
So sir, paano naman naapektuhan ng matinding init yung katawan, lalo na yung mga vital organs tulad ng puso at kidneys? At kailan ito maaaring mauwi sa heat exhaustion o heat stroke? Opo, kapag ka masyadong mainit po yung temperatura ng ating environment, of course yung atin pong pagpapawis ay hindi ganon, lalo na kapag ka mataas ang humidity ng ating environment. At ang nangyayari po, yung ating core temperature ay tumataas din, and definitely merong ayon po doon sa mga sinasabi ng mga dalubhasa, mga manggagamot, of course, sa medical field, ang sinasabi nila ay maaari itong makaapekto sa ating mga internal organs. And ang epekto po nito ay maaaring, of course, yung dahil sa dehydration and ay maaari pong tumigil yung pagdaloy ng dugo at mag-cause ng heat stroke. At kapag ka nasa ganong pagkakataon po, maaaring mag-lead into coma, and maaari din po eventually, kung hindi siya maagapan, ay mag-cause ng death. Sir, sino-sino naman po yung itinuturing na most vulnerable groups sa heat-related illnesses? At ano po ang paalala ninyo sa kanila ngayong tag-init? Definitely po yung mga matatanda, ganun din yung mga may existing na nakaramdaman, sila po yung mga highly vulnerable sa mainit na at maalinsangang panahon. And ganun din, of course, yung mga bata at of course yung mga outdoor workers. So kaya ang kailangan pong gawin natin, pinapayuhan po natin, particularly yung mga elderlies, may mga existing na mga karamdaman, halimbawa mga hypertensive, yun po yung frequent na pag-inom natin ng tubig. Ganon din po yung pagsusuot natin ng kasuotang mas komportable. Kumbaga, maiwasan sana natin yung masyadong mainit at maalinsangan. Ganon din yung pag-improve natin ng ventilation sa ating mga tahanan. Maaari po natin buksan yung ating mga bintana kapag para dumaloy po ang hangin at hindi naman maging masyadong mainit. Ganon din po, of course, yung mga outdoor workers, kung maaari po may from time to time, may konting break, inom ng tubig, upang nang sa ganon ay hindi naman maging masama yung epekto ng matinding init at sikat ng araw sa ating kalusugan. Sir, ano naman po itong heat map ng Pag-asa at paano ito makatutulong sa publiko para mas mapaghandaan ang matinding init sa kanilang lugar? Yes, ito pong heat map ay ang isang interactive heat map na recently launched. Actually, last year pa po ito, although may mga additional features na kami dinagdag sa ngayon. Ito po ay na nagbibigay ng impormasyon kaugnay ng ano ba yung heat index na na-observe natin ngayon at in the coming days. And then, hour by hour po ay makikita na natin kung paano nagbabago yung value ng heat index for a particular location. Ito po ay ginamit natin sapagkat may mga katanungan sa atin before, kasi before po ang binibigay lang natin ay base lang doon sa nasusukat natin kung saan meron tayong istasyon. Ngayon po, kahit paano na-estimate na natin ano ba yung value ng heat index for a particular location, lalo na yung mga lugar na wala namang Pag-asa station. Of course, limited lang po ang ating resources. So ginawa po natin, ginamit po natin yung mga numerical weather prediction models upang nang sa ganon ay makatulong na ma-estimate natin kung ano yung value ng heat index. At eventually ay magamit po ng ating mga kababayan upang mag-ingat sila kapag halimbawa nasa danger level or nasa more particularly kapag nasa extreme danger. And maganda nga po dahil hour by hour ay malalaman natin yung value ng heat index, maaari pong at least ma-identify ng ating mga kababayan kung saan ba at kailan yung kailangan mas lubos na mag-ingat, anong oras, at upang lang sa ganon ay maiwasan po yung hindi magandang epekto sa ating kalusugan. Sir, ano naman po yung detalye sa features ng iHeat Map at paano po ninyo hinihikayat ang mga sektor at publiko na gamitin ito? Yun po, with the iHeat Map, sa kasalukuyan po, pwede nang pag nag-click tayo sa isang lugar dyan, sa isang pixel, kung saan man yung interest natin, halimbawa pupunta tayo or nandun tayo sa specific na lugar na iyon,
ay malalaman po natin pag clinic natin for a particular location, ano yung possible na heat index value for a particular time at ganun din in the coming days. Doon po ay bukod po doon ay meron din mga payo kung ano po pag clinic natin isang lugar doon, maaari pong magbigay sa atin ng impormasyon, ano ba yung maaari natin gawin kapag nasa ganitong level yung heat index value. And then hinihikayat po natin ang ating mga kabayan, of course, sa paggamit ng iHeatMap at sa pagbisita sa ating website upang nang sa ganun ay maging gabay po nila at maiwasan yung hindi magandang epekto ng masyadong mainit at maalinsangang panahon. Recently po, meron din po kami, actually naka-embed na rin po ito doon sa Panahon website ni Pag-asa, na kung saan ay may additional information pa bukod doon sa temperature, humidity at sa heat index values. May other information pa po, whether kung possible ba na o may thunderstorm or may pag-ulan na inaasahan at a later time. So yung mga ganong impormasyon po, I think ay useful sa ating mga kababayan at sana po ay gamitin po nila ang mga resources na ito upang maging gabay po at makaiwas sa anumang sakuna na dulot ng masyadong mainit at matinding alinsangang panahon. May plano po ba ang DOST Pag-asa na palawakin pa ang features nitong iHeatMap para mas maging accessible at syempre kapakipakinabang sa maraming Pilipino? Kasi kung dati naabangan natin kung ano yung magiging temperature bukas or kung uulan ba bukas, so ito, gaano po siya ka-accurate na hanggang ilang araw yung pwede mong makita? Kunyari, magbabakasyon ka somewhere, gusto mong makita kung hanggang 3 days ba ay ano ang magiging takbo ng, o ano ang heat index natin doon sa lugar na yun? Yes po, sa kasalukuyan po may mga additional features pa kaming gustong idagdag diyan. Bukod doon sa 3 days forecast, gusto pa po sana naming ma-extend into at least 5 or even 7 days na forecast natin. Bukod po doon, gusto rin po sana nating mag-develop ng mobile app na kung saan para mas convenient pong gamitin po ng ating mga kababayan na kumbaga kapag ka merong warnings, pwede pong magkaroon ng ma-notify ang ating mga kababayan. Halimbawa may push notification na po siyang madadagdag na feature kapag ka-install po yung mobile application. We are in the process po, dahil as early as Monday this week, nag-terminate na nga po tayo ng Northeast Monsoon at nagsisimula na ito, hudyat po ito ng mainit at malinsangang panahon. And so, we are asking nga our colleagues po doon sa ICT na ma-improve at mapabilis din po yung paggawa ng mobile application upang nasa ganun ay mas makatulong po right before actually next week nga ay simula na ng ating Holy Week and kaalinsabay noon of course yung mga pagbabakasyon at ganun din of course sana po ay makatulong kahit sa ngayon po ay nandito pa lang siya as web application. Ito naman po actually ay mobile friendly na, so pwede na rin pong ma-access via our mobile devices. Alright, sir, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan. Yun po, kaugnay nga po dahil simula ng tag-init at maalinsangang panahon, ang ating po mga kababayan ay pinag-iingat natin doon sa hindi magandang epekto ng masyadong mainit at maalinsangang panahon. So again, ang payo po natin ay sana po maging frequent po yung pag-inom natin ng tubig upang nang sa ganun ay maiwasan yung dehydration and yung mga kasunod pa na hindi magandang epekto sa ating katawan ng mataas na heat index values. Ugaliin din po sana maging updated po ng ating mga kababayan doon sa heat index information gamit po yung interactive heat map na nasa website po ni Pag-asa. Ganoon din po yung Panahon web application ni Pag-asa. Maging gabay po sana natin upang maging updated tayo ano pa yung whether merong ulan or gaano yung temperature or heat index na inaasahan natin, particularly do sa mga lugar na ating pupuntahan. So mag-ingat po tayong lahat and maraming salamat po.
Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Marcelino Villaferte II, Deputy Administrator for Research and Development ng DOST Pag-asa.